Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Panandalian tayong tumawid sa mundo ng palakasan mga Dre upang kumustahin ang isang bayaning minsang nagbigay ng karangalan sa ating bansa nang pagharian niya ang WBA Bantamweight title mula 1989 hanggang 1991 at WBC Featherweight title mula 1995 hanggang 1999. Siya ay walang iba kundi si Luisito Lindol Espinosa. Marami akong katanungan sa kanya tungkol sa kanyang naging karera sa boxing at mga pagsubok na pinagdaanan bago makamit ang pagiging kampyon. Sinundo kami ni Ginoong Luisito sa gate. Sumakay kami ng tricycle at naglakbay ng 3 kilometro dahil bawal pumasok ang mga pribadong sasakyan sa lugar na iyon. Habang naglalakad kami patungo sa kanyang tinitirhan ay sinabi niyang bumukod siya sa kanyang mga kapatid dahil ayaw na niyang maging pabigat sa mga ito. Mga kapatid yung nasa probinsya? Hindi, dito rin. Kasama kami dyan. Okay. Hey! Hey! Sa bahay na ito ngayon nangungupahan ang dating kampyon, mag-isa at buong tapang na hinaharap ang mga pagsubok sa buhay. Mga Dre, narito po tayo ngayon upang kapanayamin ang 2 Division World Champion, walang iba mga Dre. Ang isa sa mga hinahangaan natin noon na boksingero at nagbigay ng karangalan sa ating bansa, si Mr. Luisito Lindol Espinosa. Sir, kumusta po kayo? Buti naman. Kahit paano, buhay pa rin. Masaya pa rin ako. Sir, ang purpose po kasi ng panayam na ito, sir, ay para maipakilala po namin kayo sa mga bagong henerasyon na merong Luisito Espinosa na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. So, maaari po bang ikwento nyo sa amin kung paano kayo nahilig sa boksingero o paano kayo nag-umpisa noon sa boxing? Kaya ako naging boksingero. Ang papa ko, ang father ko, boxer. Dati siyang boksingero na lumalaban sa mga world champion din. Nung malapit sa ibang bansa naman, tumaban sa Japan. Okay. Yung fighting harada na kalaban niya. Ewan ko kung lang world champion yun. Pero hindi yung father ko, hindi man nag-world champion pero lumaban ng parami sa laban. Okay, word. So nung ako'y nagsisimula, bata pa ako nun. Opo. Buhay pa mama nanay ko. Tapos sa ulayin nanay ko, bali yung nangyari na aksidente. Tapos namatay. Biglaan na lang. Kasi bata pa kami. Nadulas. Disgrasya. Na-slide siya sa sahig. So, nangyari, nung 7 taon ako, doon sinubukan ako ng papater ko magsado ba. Ensayo na. Subukan ako. Pero nasa forma naman ako. Kasi papa ko boxer eh. Opo. May pinagmanaan. Nakita niya, may forma tong... Paano pumama pa? Pero 7 years old, nag-upisa na ako. Nag-ensayo na ako. Okay. Nagdadala niya ako sa Malacanang. Talaga? Kung paano pa ni Ferdinand Marcos. Tama po ba yung narinig ko, sir, na nagtrabaho ang father nyo under Ferdinand Marcos? Sa Malacanang. Sa Malacanang po, no? Doon ako nag-upisa nag-ensayo. Nag-ensayo ako ng father ko doon. Ang galing, no? Sa Malacanang. Sa Malacanang. Nakikita ko mga presidente ro, si Ferdinand Marcos. Talaga po? Oo. Ang galing, no? Yun nga. Narinig ko nga yun. So, nag-ensayo, hanggang anong mga ilang taong kayo nag-start na parang pwede nang isabak to? Lumalaban na, talagang may... 14 years old, malaban ako. Amateur? Hindi. 7 years old, nag-amateur na rin ako. Talaga? Madali ako. Pero, okay. 14 years old, nag-professional na ako. Professional na po kayo nun? Professional na ako. 14, Maynila na? Tapos nung bited na ako ng mga
16, 18, malaban na ako ng professional, mga 10 rounder na ako. Siguro mga 4 beses na ako mga 4 beses na ako lumaban ng World champion. 6, tapos 8, tapos laban ng 10 round na kagad. Isang beses na ako lumaban ng 8 rounder. Isang beses. Isang beses lang. Okay. Tapos 10 rounder na kagad. Gaano ka hirap yung training, sir? Kasi father nyo ang nagtitrain sa inyo, mabigat ba? Kumusta siya mag-train? Kaya naman talaga magulang pagka nasanayan na ako, mahaba yung oras ko sa training. Lalo akong magaling, malakas. Bigat ba yung mga binibigyan niyang training sa inyo, sir? Okay naman. Sana yan. Kahit mahirap, kaya eh. Tama yung katulad ng mga kasama natin mga world champion. Opo. Casimero, Manny Pacquiao. Yes. Nagdumaan din talaga sa Navarrete, matinding training, ano? Kaya lahat sasanayan lang. Yung unang international fight niyo po ba, naaalala niyo pa? Yung unang sabak niyo ng world champion na lang, yung world Hindi, champion. unang laban ko talaga ng championship sa California. Okay. Ang belt ng California yun. Championship. Pero nalo ako, first round nga lang. Late na kalaban eh. Pag ito ako, ito yung kalaban. Ang late eh. Tsaka magantis eh. Pero yun, nag-champion ako. Tapos lumaban na kagad ako ng yun, 10 na. Laban na kagad ako ng 10 round. Pataas na ng pataas. Okay. Paakyat kayo ng paakyat. Paakyat ako ng paakyat yung rating ko. Opo. Tapos lumaban ako ng WBA. Lumaban ako sa Thailand. Opo. Ito ko nagaw yung WBA. Yun. Yung championship doon. First round. Grabe, no? Ang galing nyo daw. Sino yung Kakurgal kasi? Isa po ako sa mga Grabe, men. Isa po ako talaga sa First time ko nakalaban ng gano'n. Minsan nanonood kami ni Airpat noon, dalawa kami nanonood, pinapanood namin yung laban mo, napapasigaw talaga kami. So, grabe yung binigay. First round, men, di ko akalain yun. Sir, tanong ko lang, yung kapag umaakit ka ba ng ring, hindi nawawala yung kaba? Hindi, nandun talaga yun. Hindi mawawala yun. Meron at meron. Nandun talaga yun. Kasama- Pero pagdating mo sa ring, Oo. ayun, wala na. Pag nag-umpisa na. Pag naglalaban na kayo, Opo. ayun, wala na. Pero nag-umpisa pa lang, hihilig ako. Hihilig ako, totoo yun. Nakatakot. Huh? Pero pag nasa loob pa naglalaban na kayo, pag naglalaban na. Pero yung hindi pa susutukan. Andun pa yung kaba. Pagkakabahay kami, hihilig kami. Hindi pwede hindi ka kabahan eh. Kasi Hindi pwede, makabahan talaga. buong mundo nanonood, di ba? Yeah. Pero pag bakbakan na, sir, siguro ang Wala na. ang feeling nyo, dalawa na lang kayo doon. Parang dalawa na lang kami, di ba? Talaga? Oo. Anong pakiramdam, sir, ng yung na-knockout mo yung kalaban? Super. Napakasaya ko sobra. Ako na yung pinakamasaya sa buong mundo. Sa mga... Laban ko sa Thailand. Opo. Grabe, parang akong hari. Oo. Yung Dala-dala mo yung bandila ng Pilipinas eh. tinayo ko naman. Di ba? Masarap sa pakiramdam nun, no? Sarap ng pakiramdam. Kasi, unang-una, nakaka-out yung nakalaban. Tapos naaga mo yung belt, di ba? Nakaka-out ko yung belt. Yun nga po, sir, pagkatapos ng laban nyo sa Thailand, ano pong sumunod na laban nyo nun? Kay Rios po ba? Yung time na yun, na parang wala ako sa kondisyon. Parang... Hindi ko alam ba't na nangyari yun. Basta... Wala akong masabi, man. Natalo ko po kayo nun. Nanakaut ako. 7th round. 7 round. 7 round ako Ayan po ba yan sa Araneta? Araneta Coliseum. Bali... Pang yun eh, pangalawang depensa ata. Pero naramdaman nyo po talaga na wala sa kondisyon yung katawan nyo nun? Parang. Parang ganon? Parang di ko alam, ba't nagkaganon. Anong pakiramdam nyo, sir, nung na-knockout kayo? Wala, Ben. Siyempre, sama ng loob ko nun. Siyempre, Pilipinas. Yes. Nasa Pilipinas pa nun ako. Opo. Sayang talaga. May mga fights pa po ba kayong pwede nyong ikwento sa amin, sir, na para sa inyo, hindi nyo malilimutan? Ano pong... Nilaban to kay Cobrita Gonzales. Lumaban ako nun. Kasi ang usapan, tinalo mo to, angat ka. Pero, itong kalaban natin, world champion.
Kasi sa challenger ako eh. Yung time na maglaban kami, ang laban namin, parang hindi championship, pero World Championship, International Championship, WBC. Oo. Man, Mm. pag sabi ng papa ko, ng manager ko, pag bumasak ka, huwag ka na tumayo. Pero nung tinamaan ako, kaya ko suntok. Kaya mo talaga. Kaya ko, pwede ko patulungin. Sabi ko, huwag kang tatayo. Sabi ng... Huwag kang tatayo. Ah, Huwag ka nang tumayo. Pagpatalo tayo. sabi niya? Sabi niya. Bakit yung sinabi yan? Di ko alam. Pero kaya ko yung Kubrita Gonzales. Tutuwa na ako. Masaya ako kasi kaya ko yung kalaban. Alam niyo sa sarili Ang mo. problema, talo ako. Pinatalo ako. Ang nagsabi niyan, father niyo. Sabi Coach pa, niyo. Patalo tayo. Hindi niyo alam ang dahilan. Kasi wala kang sayo eh. Kumbaga, Hindi, pero kaya ko suntok. kumbaga, siguro ang ibig sabihin ng father niyo, parang baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Ano ba nangyari? Mm. Nag-rematch kami. Mm. Nag-rematch kami, sabi ko, patay ito. Pag tinamaan ito na kamay ko, talagang matutulog to. Ano Di ba na ako tama yung huli? Bukas ka siya. Ayun yung nangyari. Ang sama. Hospital yung basag yung kampa. Tuwan-tuwa kayo, makakaganti na ako, parang gano'n. Gaganti ako. Ang lakas ng loob ko nun. Kasi kaya ko suntok na. Parang bata. Pero world champion yun. Of course, syempre. Tsaka lakas man to. Kaso lang, yung suntok niya, kaya ko. Kaya mong... Kahit saan dumapo yung suntok niya sa ulo ko. Kaya mo saluhin. Saluhin. Kaya naman nung rematch nyo, wala na. Wala na. Tinapos mo na, sir. Talagang tinapos ko. Ano eh, laglag eh. Ako yung mga tao doon, sabi nakawala sa laban. Kasi wala kang magawa, man. Siyempre, alam ko kasi yung pakiramdam nung natatalo yung kababayan natin sa boxing eh. Mahirap. Nakakalungkot bumalik. yun. Nakakalungkot yun, siyempre. Yung kababayan mo natalo. Lalo na pag pinaglalabanan yung belt, di ba? World Championship. Tapos, lumaban ulit kayo ang sumunod na laban nyo ng World Championship ay noong yun na ba yun? Yung sa Coronadal na? Hindi pa. Di pa, mabalbali Marami yata pa. ako. Malis ako rito. Ayun. Kwento nyo po sa amin. Yan. Malis ako rito. Pumunta ako ng Denver. May kumuha sa akin. Colorado? May nag-promote sa Colorado. Kaso lang, ganda ron, may kasabay ko si Mike Tyson. Paano rin? Ginsayo sa Denver. Kaso, ang promoter doon, America present. Doon. Nung naghiwalay kayo, parang Laka ng depress ko. na-depress kayo nun. So, bumalik kayo dito? Ganun ba? Pero, so nangyari, nagtrabaho ko bumalik ako ng San Francisco. Opo. Kasi nasa Arizona. Opo. Balik ako sa San Francisco, trabaho ko doon. Kaso hindi na ako kasi depressed ako eh. Tapos ang ginawa ko, may kumuha sa akin sa Hong Kong. Chinese, may kumontak sa akin. Ano pong naging trabaho nyo doon? Nagano ako doon, natuturo ako doon. Train kayo? Boxing ng tao. Okay. Hindi man isa, ang dami. Madami kang tinuturuan. Pero parang teacher lang ba? Okay, follow me. Hindi siya professional na? Oo, dami na. Pero natuturo na ako ng professional. Okay, yun yung naging trabaho nyo doon, naging racket nyo doon. So pagkatapos na sir, palipat-lipat pala kayo ng bansa, no? Oo, may palipat-lipat ako. Anong nangyari nun? Bumalik na po ba kayo dito ulit? Bumalik ako 2018. Galing ako ng China. Kasi yung China nagkaroon ng problema. Visa? COVID. Sa COVID, oo. Kaya lang, nung nandun pa ako, wala pa. Nung bumalik na ako sa Pilipinas para nagbakasyon, Humataw ayun, yung nabutan. Nabutan ako dito. Buti hindi kayo naabutan ng COVID doon, Hindi, nakupira. Dito ako na COVID. Dito ako na COVID. Andito. Nabutan ako dalawang... Tinamaan kayo, sir? Tinamaan ako dito. 2 weeks. Grabe hirap pa, parang malaria. Parang hirap ka daw huminga. Mamamatay na ako. Muntik-munti ka na.
Matindi din talaga, no? Oo, grabing COVID na yan. Sir, ano yung nakwento nyo sa amin na yung lupa nyo sa Tarlac? Talak, may lupa ako doon, 5 hectare. Ang problema, yun, yung inaano ko, marami na umangkin. Di bali sir, wag na po nating anuhin yan kasi personal na po kasi yan eh. Ayoko na pong pakialaman po, bilang respeto din sa bawat sa ex nyo at saka sa inyo. Wag na natin pag-usapan. Huwag na natin pag-usapan no? Wag na lang po. So hanggang doon na lang po. Ganito na lang sir. Kumusta ang naging buhay niyo sir nung di na kayo wala nang boxing? Ngayon, na-miss ko yung boxing. Kasi gusto ko sana bumalik doon pa. Kaso lang, hindi ako makabalik kasi isip ko yung mga anak ko. Maraming stress. Ano nangyari sa akin? Gusto kong umaban ulit. Kaso hindi na pwede eh. Kapipilan tayo eh. Apo. Hindi na pwede pumasok doon. Mm. So, ngayon, 50 naman, 56 na ako. Mm. Kaya siguro. Pero may inaantay ako. Ayan, ikwento niya naman sa amin yan sir. Yun na nga yung laban ko sa Mindanao na hindi pa ako nababayaran. I-refresh nyo naman kami sir, ikwento nyo naman sa amin kasi maraming kababayan natin na hindi alam yung kwento na yan. Kaya nga kasi nangyari, nung laban ko sa Mindanao, di ko akalaing umabot ako ng ganito. Ang tagal na, men. Kada hirap-hirap na ako, kaya wala na kami nakakasawa ko, ng ex ko. Men. Hanggang ngayon wala pa. Baka nababayaran. Pero... Magkano po yung ina-expect nyong ibabayad sa inyo doon, sir? Kasi dapat yan malaki na yun eh. May interest pa yun? Dapat na interest yun. Dapat malaki na dapat yun. Kasi 1997 pa yun eh. Opo. So ngayon, ibabayaran nila. Yung kaso ba? Okay na yung kaso? Okay na. Tapos okay na. naman pero kulang pa yung sa totoo lang eh. Kulang yung bayad na sa akin. Yung compensation na inaasahan nyo, hindi nila namin. Pero at least kahit paano, pero kahit paano naman, meron, kesa sa wala. Malaking tulong din. Yun ang importante. Sana, ang sabi po ba, darating ng December? December, sana mabayad na ako. Malaking tulong. Yan lang inaantay ko. Sa ngayon sir, sino pong kasama niyo po sa buhay ngayon? Kumusta na po kayo ngayon? Paano ang pamumuhay ninyo? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyo? Pwede, hindi naman ako yung umaasa eh. Kasi ako, lalaki naman ako. Kasi hindi naman ako pwede umaasa sa mga kapatid. Humingi ng pera, mga pang malimos. Hindi ako ganun. Kasi ako, may sarili akong baga. Tayo mga lalaki, mga matapang tayo. Opo. Hindi yung paasa tayo. Tama. Kasi, kahit ako mag-isa, gagawa ko ng paraan para makakain ako, mga ganun. Madiskarte. Hindi ako aasa sa sarili ko lang. Pero, may trabaho. Kahit pa paano may trabaho. Minsan mga tao, pupunta natin, nag-chat sa Facebook na, serious mo na ako, tulungan mo na ako. May laban ako ganito, pipayaran na lang kita. Yung mga gano'n, doon umaasa din ako doon. Kahit pa paano na. Kahit pa paano may pera, kahit pa paano. Nakakapag-train. Tapos meron naman akong pumunta ako ng 7 nila sa Channel 7, malapit tong gym doon. Opo. Mas mahal din ako doon. Nagtitraining kayo? Hindi mo ako nagtitraining. Nagtuturo na lang ako. Kasi sir, nagulat ako kanina. Sabi nyo, medyo nalungkot ako sa totoo lang. Sabi nyo po kasi mag-isa lang kayo dito. Kung gaano kahirap yun, mag-isa lang kayo sir. Mga anak nyo, kumusta yung communication nyo? Wala. Mahirap sabihin. Kasi parang gusto ko lang magpakamatay. Hindi pwede eh. Hindi mo pwede yun eh. Wag. Walang mangyayari. Lakasan mo lang loob mo, sir. Lakasan ko na loob ko. Sala pa rin, kailangan kumilos, magtrabaho, mga ganun. Kumbaga, lumaban ka na lang para sa sarili mo. Lumaban ka na lang para sa sarili mo. Yun. Lakasan mo na lang yung... Yun na yung naano ko sa sarili ko. Kailangan di ako pwede yung laging paasa na lang. Lalo sa mga kapatid, kaibigan. Pero hindi. Gumagawa ko ng para makatulong ako sa sarili ko. Kung meron po kayong pinagsisisihan, sir, na ginawa nyo dati, ano po yun? Wala naman. Nagkamali lang ako sa napili kong babae. Yun lang kasi ang
ang pinaka nawala sa akin yung mga anak ko. Kasi yun ang nagpapalakas sa akin. Pero, pinili nila, nanay nila, wala akong magagawa. Masaya na ako kahit mag-isa lang ako. Pero, Basta maayos ang buhay nila. Anong may papayo mo sa mga bagong ano na ngayon? Mga boksingero? mga boksingero. Alam mo, wala akong masabi sa mga boksingero natin eh. Masisipag sila. Tsaka matyaga. Tsaka, tamo, dami nag-world champion na yun. Oh. Dahil, may tiwala sila sa Diyos. Tsaka sa sarili nila. Sa sarili nila. Importante. Yun ang Napanood, sir, ano. napanood ko dati, sabi mo, kailangan ang unang-unang ano dyan, matapang. Kailangan matapang ka, sabi mo. Talaga matapang. Totoo ba yun, sir? Kasi lalaki tayo eh. Hindi pwedeng puti lalaki tayo. Mm. Ay nako tayo. Siyempre, sasabak ka sa ring. Sasabak ka sa ring, sir, kailangan matapang ka, di ba? Kailangan matapang. Mahirap. Anong pinakamabigat? Kahit matapang ka pa, Mm. kahit sa buong mundo, kahit matapang ka pa, walang ibang matapang kundi sigat lang eh. Wala tatapang doon. Idol kita dyan, sir, sa sinabi mo na yan. Lahat talaga eh. Dyan ako natuwa sa lahat ng sinabi mo, sir. Sa mga naging world champion natin na kababayan natin, sir, kung merong isang gusto mong makalaban, sino? Kahit sino, handa ko. Mabigay ka isa, sir. Para sa'yo, pinakagusto Huwag mo laban. magagalit. Hindi, ano lang to? Sparring lang, sparring. Sparring. Oo. Hindi ko masabi. Si Senador ba? Si Senador? Senador siya. Senador Sino ba yun? Manny Pacquiao? Ay na. Gusto mong maka-sparring, no? Si Basin lang. Exhibition lang. Pwede Hindi naman. kayo nagkaroon ng pagkakataon, no? Hindi. Pero namit... Tsaka hindi pa naka-sport si Manny Pacquiao. hindi pa. Nung time, hindi pa. Magaling si Manny Pacquiao sa totoo lang. Oo. Magaling Wala ka. kang masabi, men. Ano yung talaga? Alam mo pinakamahirap sa kanya? Kasi Helwete. Kaliwete. Ang bilis ng kamay. Ang bilis. Tsaka iba, ligaw. Ito, suntok na. Pisa dito sa uba. Pisa sa lepok, diba? Kaganon pa yun. Pak! Kaya ito, tuloy. May fake pa. Oo, fake eh. Oh. Ang taraya, men. Joke lang. Joke lang mo. Senador, joke lang. Joke lang, Senator. Ito yung magaling si Marca. Tapos si Navarrete, nako, grabe yan, men. Nung panahon na yun. Nabarete. Nung nag-isayo kami sa LNMG. Lakas Si din. si Manny Pacquiao, nako, grabe yung Manny Pacquiao nung maliit pa. Hindi ko nga hindi ko siya naka-spar, pero grabe ang ensayo niya nung maliit pa siya. Pinapatay niya yung sarili niya, men. Ganun kabigat yung ensayo niya. Nakasabayan ko yun. Sa ensayo. Ensayo talaga. Mabigat yung ensayo niya, sir. Oo, binubuhat yun. Kaya ganun. Sir, ano yung pamatay, yung weapon nyo na na masasabi yung right hook talaga, no? Left hook. Straight. Tama yung tukod. Pinakamalakas nyo, right hook. Straight. Straight talaga. Yung lahat eh. Andun. Lahat. Pasalamatan natin yung mga manonood ng Rai TV. Pasalamat ako sa Rai TV. The best. Wala akong masabi dahil nadamit na naman. Saludo ako sa'yo. Salamat po, sir. Maraming Salamat. po. Thank you po. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.